Alright, so ituloy na natin yung part 2 ng audit of inventories and cost of sales. So na-discuss na natin doon sa first natin yung I think first and second procedure. The observation of inventory count at saka test counts at saka yung confirmation of inventories held by others. Ngayon, punta naman tayo dito sa reconciliation of inventory. Okay, inventory summary sheet with the general ledger. Actually, ito nga ang kauna-unahan eh, 'di ba? So, bibigyan ka ng inventory summary sheet. Anong nakasulat doon sa inventory summary sheet? Imagine mo, parang Excel file siya, 'di ba? Na printed. Naandun yung items ng inventory lahat, yung complete list, and then you have the counts and then the prices. Okay. So makikita mo naman din yung total. Of course, dapat tie up yun or reconciled yun with the amount of ending inventory in the general ledger. Kasi kung hindi, huwag kang magpo-proceed dun sa ibang mga procedures. Kaya nga 'di ba, actually nang kauna-unahan dapat ginagawa eh. Pag hingi mo nung listahan, tingnan mo yung total, okay, re-recompute mo, ita-tie up mo doon sa nasa general ledger. Otherwise, kung hindi tie up, huwag kang magsimula ng ibang procedure. Okay? So ano ba 'to? Natin. Yan. This procedure addresses the following assertions: accuracy and completeness. Accuracy kasi, syempre, kung hindi tie up or hindi reconcile yung amount, either ang mali ay yung nasa general ledger o ang kulang ay yung naandun sa may um, inventory count sheet. So, ma-verify natin kung accurate o hindi. And at the same time, kung hindi nagre-reconcile, ibig sabihin hindi complete ang record. Kaya kailangan talagang i-reconcile yung inventory summary sheet with the general ledger amount o yung amount sa trial balance ng inventory as of the end of the accounting period. Okay, how to perform? O ito yung mga i-check mo. Number one, footing the reconciliation. I-total mo lang. Okay, either mano-mano yan, kung printed ang binigay sa'yo, o kung ang binigay naman sa'yo soft copy at naka-Excel file, i-formula mo lang ng addition, itingnan mo lang, di ba? Recomputation, and then i-check mo kung yun yung amount na nasa general ledger. And then investigate significant differences. Hmm. Actually, kung ang binibilang mo dyan, yung count at saka yung amount. Hmm. Although yung count naman, it will not matter kasi hindi naman niya magre-reflect dun sa general ledger. Pero yung amount nga, di dapat nagta-tie up. Okay, so kung may significant difference, reconcile. And then, kung kailangan i-adjust, i-adjust. Okay, si auditor, propose tayo ng adjustment, and then ipa-accept mo na kaagad kay client yung adjustment para mag-reflect na kaagad. And then check nila, baka naman, di ba, may hindi lang na-record or what. Number 3, reviewing the nature of reconciling items and then propose adjustment if necessary. So yung differences, tingnan kung ano yung mga differences na yun, lalo na kung significant. Okay, baka may item na halimbawa, nai-out pala, so hindi na nag-reflect dun sa inventory count sheet, pero sa general ledger, ay hindi pa nai-out. So most likely, kung nai-out yun, yun ay sale. Kung sale yun at hindi nag-reflect sa general ledger yung pag-out ng inventory, malamang sa malamang affected ang sales nun. Affected ang cost of sales nun, affected ang net income nun. Kumbaga, domino effect siya pagdating sa income statement. Kaya kailangan mo talagang alamin ano yung reconciling items na ano yung mga reconciling items kung bakit may deviation, yung general ledger at saka yung reconciliation ng inventory or yung inventory summary sheet. Yan. And then kung significant na difference, propose adjustment if necessary. Talaga ipapa-identify mo yung kung bakit hindi nagtatay up. Okay? Year-end inventory or purchase cut-off. Again, ang dinedetermine natin dito is mapa-record sa tamang accounting period yung ownership ng inventory. At the same time, yung transaction na related sa cost of sales. 'Di ba? So proper accounting period kung ang ano natin is from January 1 to December 31, dapat properly recorded dun sa tamang cut-off. Ngayon, anong assertion ang ina-address ito? Of course, existence. Bakit existence? Kasi baka nga may napa-record na hindi dapat mapa-record sa accounting period kung saan tayo nag-audit at dapat siya sa next accounting period pa. Yan, di ba? So, ibig sabihin, nasa record pero hindi naman talaga nag-exist yung transaction. Okay, occurrence,
occurrence of the transaction. Diba? Ito naman, excess of balances. And then completeness, yan. So baka napa-record sa 2021, dapat naman ay ngayong accounting period kung saan tayo nag-audit. Ayan. So yun yung ina-address dito. What is the purpose of doing this procedure? Number one, to check the inventory transactions are recorded in the general ledger or perpetual records kung perpetual inventory system in the correct period. Yan. Kasi normally, nagkaroon ng halimbawa ng sales, ng cost of sales. Itina-travel yung inventory na binili natin. Supposedly tayo na ang may rights doon pero hindi pa rin napapa-reflect. Okay, inabutan ng cut-off. So dapat mapa-reflect. Yun. Yung mga ganun, yung mga in-transit inventory, yan, kailangan yan. And then number 2, to determine that inventories are not double counted or missed due to movements within the plant warehouse or movement between the entity branches and other parties. Yung sinasabi natin kanina, di ba? Unahin natin dito, to determine what inventories or that the inventories are not double counted. Yan. Kaya nga talagang pag nagka-count na, merong tag, count tag, para malaman do kung na-count na o hindi. Kaya sinasaynan din yun eh. Sinasaynan yun nung nag-count na empleyado, at the same time, yung auditor na nag-observe, nagsasign din. At saka meron pang isang nagsasign. Diba? At least 3 kayo. Para hindi ma-double count. Kasi pag na-double count, hindi nila magtatay up doon sa record. Diba? Kasi syempre, yung mga nagka-count, gagawa ng sariling record yan. Tapos meron yun din yung copy ng inventory, so minamatch. O magkakaroon ng difference. So, para ma-ensure na hindi magkaroon ng double counting. And then, ito daw, yung miss due to movements within the plant or warehouse or movement between entity branches to other parties. Yan, di ba? Parang, sabi ko nga, nag-count ka doon sa warehouse 1, tapos iminob ng warehouse, so kinout mo din. So, di ba, overstated, double counting na. So, di di ba? Padami. Or okay, di ba? Malayuan yung mga warehouse. Tapos mabibilang pareho, something like that, di ba? Kaya dapat talaga ginagawa itong year-end inventory or purchase cut-off. Okay? Common consideration. Number 1, shipments received but purchase invoice received in the next period. Karamihan sakit naman ito ng mga clients natin, ng mga company. Okay, na na-observe ko. Based on my observation, based on my experience, na nire-record yung inventory o yung mga binili nila, even though expenses, inire-record kapag naka-receive ng billing. Yan, di ba? Kahit na-receive na yung shipment, yung mismong inventory. So halimbawa, na-receive na ng December 31, 2020, yung period na yon, di ba? Pero yung purchase invoice nila na-receive ay next accounting period. Ang mangyayari, inire-record nila doon sa kung kailan nila na-receive yung purchase invoice. Or the same thing as kung kailan na-receive yung billing, mga ganun, di ba? Ay, kailan mo ba binili? Ang tanong, kailan ba nangyari yung transaction? Pasok ba siya sa accounting period ng December 31, halimbawa? Kung pasok, dapat doon naka-reflect. Hindi kung kailan lang na-receive yung purchase invoice. Ito'y sakit na talaga, okay, ng mga clients. Kasi nga naman, imagine mo si accounting, paano nga naman siya magre-record ng walang evidence? 'Di ba? Halimbawa, dumating na yung shipment o hindi agad na i-turn over yung mga shipping documents, 'di ba? Kahit wala pa yung invoice, yung shipping documents, hindi pa nag-reflect doon sa accounting record. So dapat mag-reflect na. Yan. So, kailangan bantayan talaga natin itong mga to. Okay. Or, purchase invoice received but the merchandise received in the subsequent period. Okay. So, kung halimbawa, ito ay FOB destination. Okay. Pag FOB destination, yung right mapapasa, yung legal right mapapasa kasi kapag dumating na doon sa mismong sa destination. So, halimbawa, kung in-order natin, kung dumating na sa atin, doon dapat mapa-reflect yung inventory. Ngayon, kung halimbawa, nauna nang ipadala sa atin yung invoice o yung billing na bumili tayo. Okay, ginawa natin, na-record natin ngayon December 31, as of December 31. Na-receive yung shipment ay next accounting period. Tapos, naka-FOB destination, hindi shipping point. Okay? Kung FOB destination kasi, di ba dapat ang ownership na kay seller pa? Kasi hanggang sa makarating sa atin.
Unlike kung FOB shipping point, 'di ba? At the point of shipping, tayo na ang may responsibility doon eh. So atin na talaga 'yon, 'di ba? Kung ano man mangyari doon, atin na. O ngayon, hindi pa dating inventory 'yun kasi dumating ay subsequent period pero pinadala na itong purchase invoice. So nai-record na natin. Dapat mai-record ay next accounting period. So ito yung mga common consideration na dapat nating bantayan as auditor. Okay. At saka, na-observe din naman or nakikita ko din naman na during audit, nare-reconcile naman talaga 'to ng client, okay? It's just that baka lang talaga meron silang mga na-miss or what. Kaya nga karamihan talaga nangyayari yung adjustment at the end of the December 31 or or kung anumang fiscal year 'yan. Okay, do'n talaga nangyayari yung mga adjustment. Yung mga adjustment na 'yun, na lalo na kung ginagawa sa general journal, okay, dapat talaga 'yun ay approve. Okay, ng proper or kung sino mang mga authorized personnel. Dahil pwedeng 'di ba may mga proper adjustment naman talagang ginagawa, pero merong mga adjustment na ginagawa for tax purposes or for window dressing purposes, 'di ba? Para gumanda yung financial statements, yun ang mga kailangan nating bantayan. At yun talaga yung hinihinga natin ng mga um, approved uh, entry ng mga authorized personnel. Okay, and with document, supporting document, yung mga GJ, di ba? General Journal, GJV, General Journal Voucher. General Journal Voucher? Okay, yun nga ba yun? Okay, something like that. Dapat, hindi porket may adjustment na gagawin, eh walang support. Dapat merong nakasupport doon. Okay? Evidence na inallow talaga na magkaroon ng adjustment. Yan. Valuation in accordance with the accounting policies at pinagsama na natin the lower of cost or net realizable value. Di ba? Siyempre, ang inventory natin, we measure it at cost sa una, di ba? Initial measurement. Then subsequently, we determine which is lower, the cost or the net realizable value. At pag sinabi nating net realizable value, parang yung nangyayari dun sa nangyayari dun sa receivable, di ba? So receivable, we have the receivable amount, the face value amount. And then, eventually, nagpo-provide tayo ng allowance for bad debts because there are some customers that we are doubtful na collect. So if that's the case, we have to reduce, for conservatism purposes, we have to reduce it to the net realizable value. And then net, kasi may minus ka, di ba? Realizable value, kung magkano lang yung value niya. The difference is yung tinatawag na allowance for impairment. Di ba? So ito, ganun din yun. Impairment din ito eh. Okay? Kapag bumaba from cost to net realizable value, it's just that ginagamit na proper term natin yan, inventory obsolescence or allowance for inventory obsolescence and so on and so forth. Ayan. So, of course, sa procedure na to, ang ina-address natin, valuation. Ayan. Kasi dapat in accordance with PAS2. Diba? Subsequent and initial measurement or initial and subsequent measurement. Accuracy, presentation, and disclosure. Okay, so subsequent measurement inventories, LCNRV. Yan. What to consider? Okay, understand the following. Number one, what method of valuation does the client use? Okay, so ano ba ito? Sila ba ay nag-first in, first out, weighted average, or average, di ba? Special identification. Yung mga yan, kailangan nating alamin. At saka kung paano nila kino-compute. Kasi sometimes we have to do the recomputation. Okay, and then number two is the method of valuation the same as that used in the prior years. So dapat yung ginamit na method ngayon, like for example, ang ginamit is FIFO, dapat yung last year FIFO. Otherwise, kung FIFO last year at saka this year ay nag-general weighted average, kailangan i-adjust nila yung computation. Magkakaroon sila ng tinatawag na third balance sheet o yung balance sheet as a statement of financial position as at the end of the reporting period, yung extend, okay, yung adjust, yung tinatawag nating third balance sheet. Kung saan, nagpapakita ka ng ikatlong column, hindi mo naman pwedeng ipakita lahat ng column, di ba? Statement of financial position as at the beginning of the earliest comparative period, which is, for example, kung 2020 ngayon at ang comparative with 2019, magpapakita tayo ng 2018. Okay? Ang purpose nun is as if ang ginamit niya from the very beginning ay weighted average. Kasi prior year, FIFO. This year, weighted average. Hindi comparable. Okay? Hindi siya comparative.
So, hindi pwedeng ipagkumpara. So, kailangan i-adjust kung talagang na-determine ng management na kailangan talagang gamitin na weighted average. So, parang nangyayari, you have to adjust at the beginning of the earliest comparative period. So, as if ang ginamit from the very beginning ay weighted average. Yan. Kaya ititingnan ito kasi isang malaking issue yun pagdating sa valuation. Na magkaiba yung method na ginamit ng last year at saka this year. Either ang masusunod dyan ay 5 po ang gagamitin mo pa rin ngayon o kung talagang na-determine ng management na weighted average, dapat from the beginning, weighted average to be able for the financial statements to be comparable. Otherwise, hindi yun magiging fairly presented. Okay? And then number 3, has the method selected by the client been applied consistently and accurately in practice? Yan. So kung FIFO, first in, first out, yun ba talaga yung sinunod nilang method? Nagpa-first in, first out ba sila pagdating sa pricing? And consistent bang ginagawa? Baka naman hindi. So ito yung mga consideration na binabantayan natin sa pag-determine ng valuation. And of course, sabi ko nga, okay, isa sa mga tinitingnan mo nga rin dyan is tingnan mo yung mga products. Makikita mo naman yun eh. 'Di ba? Kung baka meron ng mga obsolete inventory na kailangan ng ibaba yung value. Okay, so from cost, we have to determine the net realizable value. Okay? And how to perform? The following should be observed. Ito kasi sa manufacturing. Paano ba dapat? Okay, so pag finished goods, meron tayong tinatawag na NRV, di ba? Yung net realizable value. So paano ba ma-determine ang net realizable value niya? Basically, selling price daw less estimated cost to dispose the item. Ibig sabihin yung mga gagastusin mo para maibenta yung product. Okay, based on the latest price catalog or sales subsequent to the reporting. So yun yung net realizable value niya. Ngayon, kung work in progress naman yan or work in process, yung net realizable value naman niya, again, sales price less any estimated cost to complete or dispose the item and dispose the item. Okay, so syempre kasi under completion ba itong work in progress? So lahat ng mga nagastos mo na related dun sa cost to complete at saka cost to dispose, ima-minus mo sa selling price to determine the net realizable value. Okay, and then sa raw materials, NRV is generally based on the replacement cost, either by purchase or production, less any estimated cost to complete and dispose them. Ayan. So ito pala yung pwede nating maging basis sa pag-determine alin ba ang mas mababa, yung cost ba o yung net realizable value. So ito yung ginagamit na, generally ito yung ginagamit na formula. Okay? So malapit na tayo matapos kasi nasa pledging na tayo. Determine whether any inventories had been pledged or review purchase commitment. Yan. Tandaan nyo class, kapag may mga pledge na asset, katulad nga halimbawa ng receivable, di ba? Sa receivable, merong pledging of receivable, merong assignment of receivable, may factoring of receivable. So pagdating sa inventory, may naka-pledge or na naka-collateral. Ang importante dito ay kung ito'y material, dapat naka-disclose. Okay? Sa notes to the financial statements. So ano ba yan? Address the following assertion: valuation, of course, presentation and disclosure. So pledging of inventories can be verified through confirmation made to the banks. Okay, see substantive test for cash. Ano ito? Di ba? Nagpapa-confirm ka ng sa lahat ng banks na merong bank account si client natin. Ngayon, kung merong loan si client doon sa bangko na yon, malalaman mo naman doon sa reply nila or sa response nila kung merong mga naka-collateral. Kung ang naka-collateral halimbawa ay receivable or inventory, yan. So, mabe-verify mo. Di ba? Kung merong mga naka-collateral na inventory. At kung material, it should be reflected in the notes to the financial statement, should be disclosed to the notes to the financial statements in order for the users of FS to know na meron pala talagang ganun. Okay? And then check the existing purchase commitment and check the commitment price as against the market value or NRV at the year end, as the entity may be required to make provision regarding the fall of the market value compared to the commitment price. Okay, so pumapasok yung mga client natin sa purchase commitment na bibili niya pagdating ng ganitong panahon. 'Di ba? Kumbaga nilalak yung price.
So, pagdating nung time ng alam mo, as at the end of the reporting period at nagkaroon ng malaking deviation pagdating sa commitment price at saka sa market value, okay, kailangan nating mag-adjust. Yun. So, kailangan mong alamin kung merong mga existing purchase commitment. Kailangan mong makita yung evidence, yung contract, okay, at makikita mo yung mga details na to. Yan. Makaka-apekto yan pagdating dun sa determination ng pledging ng ating inventory at saka yung pag-review ng ating mga purchase commitment. And last, of course, yung analytical procedures. Again, pag analytical procedures, we are looking at the reasonableness of our inventory. Actually, ganito yan, di ba? Ginagawa ko to sa cost of sales or sa gross profit, di ba? Sales less cost of sales or sales less cost of goods sold, gross income. Normally, yung gross income or gross profit, ang ginagawa ko dyan, kinukompute ko yung gross profit rate. Kasi normally, itong gross profit rate, parang yan yung ipinatong mo eh. Parang yan yung, in general lang, parang yung markup na nangyayari, di ba? So normally, hindi dapat yan erratic o nagbabago from year to year, di ba? So kung halimbawa 60%, hindi dapat 60% ang gross income. Meaning, yung sales natin 100%, yung cost of sales natin is 40%. So yung gross income natin 60%. So dapat hindi naglalalayo sa 60%. Kung naggaganon-ganon kasi siya, tumataas, bumababa, may problema dyan sa recording. Okay? Merong, 'di ba kasi nga for tax purposes, minsan ginagamit yung OSD. Di ba? Yung OSD, nakalimutan ko yung meaning. Okay. Ang naging basis kasi nun yung gross income. Okay? Doon i-multiply yung rate. 40% ba yun? Yung 40% ng rate para ma-determine yung expenses, di ba? Kinukumpara mo kasi doon yung actual expenses at saka yung sa OSD. Ngayon, anong nangyayari? Minsan, may mga operating expenses sila na administrative at saka selling, inilalagay nila sa cost of sales. 'Di ba? Maling classification eh. Dapat under operating expenses 'yon. Under selling and administrative. Ngayon, dahil nga ang pinili nila ay OSD, anong nangyayari nung panahong 'yon? Inililipat nila itong mga expenses na 'to sa cost of sales. Ngayon, di lumaki ang cost of sales. Therefore, ano mangyayari sa gross income? 'Di ba? Liliit. Yan. Eh, yun ang nagiging basis. O, ay di affected. Kaya minsan, nagiging erratic yung gross income. Ibig sabihin ng erratic, bumababa, tumataas. Which is, in reality, dapat hindi yun masyadong gumagalaw. Kung gumalaw man, either pataas. 'Di ba? Kasi gross income yan eh. Kita yan ng kumpanya, 'di ba? So yun yung mga na-observe ko dati. Nilalaro yung mga expenses, nililipat sa cost of sales for tax purposes, di ba? Para lumiit yung gross income. Alam mo na, yung mga ganito eh. Ganito yung mga nangyayari sa actual eh. Kaya kailangan talagang bantayan. So, sabi dito, addresses the following assertion, completeness, valuation, and accuracy. Completeness kasi nga, di ba, halimbawa, nag-a-analyze ka, erratic ang movement ng mga percentages ng cost of sales, ng gross income. So malamang baka may hindi na i-record or nag-over-recording. And then valuation. Kasi bakit nag-alaki ng mga galaw? And accuracy. So to test the reasonableness of inventories, and not only inventories, but also related items katulad ng cost of sales. Yung gross margin, di kinukompute na rin natin yun kasi may impact yun dun eh. Diba? And identifying any significant deviation from expectation and investigate differences. Yung expectation na yan, ginagawa yan during planning, di ba? Kapag inaalam mo na yung mga yung sa internal control, nagwa-walkthrough ka na. So, nagsaset ka ng expectation kung tataas ba o bababa ba ang inventory count based sa scenario or based sa assessment natin. So, nagsaset tayo ng expectation. So, kung in-expect natin bumaba, pagtingin natin bumaba, kinukumpara lang natin kung magkano yung ibinaba. Kung masyado bang malaki o maliit. So, para malaman natin kung reasonable. Ngayon, kung ina-expect mong bumaba tapos tumaas sila, bakit tumaas? You have to investigate. Okay, investigate any differences. Yan. So, sabi dito, ito yung sinasabi ko nung minsan eh. Yung sinasabi ko kanina. Okay, sa analytical procedures, tingnan niyo itong mabuti ha. Okay, compare gross income percentages from previous year. Bakit kailangan mo ipagkumpara ang gross income?
'Di ba nga ang computation nga ng gross income is sales or net sales, 'di ba? Less cost of sales equals gross income. Sa in reality, hindi dapat 'yan naglalalayo. Hindi dapat erratic ang movement, 'di ba? Kung 60%, 60% dikit sa 60%, pero hindi yung 25% last year, then 60% this year, and then iba na naman the following year. Alam mong merong nangyayaring kung ano man eh. Okay? So possible misstatement, overstatement, and understatement of inventory and cost of goods sold. 'Di ba? So ang cost of goods sold kasi naaapektuhan ng galaw ng inventory. Hmm. So kapag overstated ang beginning inventory at ending inventory, affected ang cost of goods sold. Therefore, affected ang gross income. Okay, kaya titingnan nyo talagang mabuti. And isa nga sa mga idinadagdag ko rito, yun ngang mga hocus-pocus na ginagawa nga ng mga client na pumipili ng OSD nung panahong yun, 'di ba? Tapos ang ginagawa, para lumaki ang cost of sales, inililipat yung mga operating expenses na hindi naman dapat classified under cost of sales. Yan. So isang malaking findings kasi yun. And then compare inventory turnover from previous year. Ang sinasabi mong inventory turnover, kung mabilis ba ang turnover ng inventory, kung nabebenta ba siya o mabagal, 'di ba? Normally kasi kapag ang inventory turnover ay mabagal, so may mga hindi na nabebenta, baka mga lumang produkto na 'yon. O kung lumang produkto na, tama pa rin ba na naka-value siya at cost o baka mababa na ang net realizable value niya. So affected pa rin yung pricing. Kaya ginagawa rin talaga during analytical procedure ng inventory turnover. Kaya sabi dito, possible misstatement, baka may mga obsolete inventory. Kapag may mga obsolete o luma ng inventory, alamin mo kung magkano na lang ang realizable value nila. Dapat i-reduce mo yun dun sa net realizable value kung mas mababa siya sa cost or overstatement or understatement of inventory. Nakikita yan kapag gumagawa ka nitong inventory turnover. Basically kasi, alam mo, maya apply mo rito sa analytical procedure yung knowledge mo ng FS analysis. Di ba? Pinag-aralan mo doon yung trend analysis, horizontal, vertical, at saka yung mga ratio analysis. Magagamit mo yun dito. Actually, yun ang ginagamit talaga dito sa analytical procedures in analyzing the reasonableness. Okay, next, compare unit cost of inventory with those previous years. Unit cost, 'di ba? Kung magkano mo binibili per unit. Normally hindi rin 'yan magtatataas magbababa or magtataas ang magbababa ng ganun kalaki. Kung meron mang significant deviation, either merong overstatement or understatement ng unit cost, you have to investigate. Okay, bakit nagkakaroon ng ganun? Kaya nga medyo mahirap mag-audit itong inventory, lalo na kung ang medyo kakaiba yung inventory ng ating mga client. Kasi we have to consider a lot of things dito. Classification ng inventory, um, pricing, yan. Tapos, yung impact pa niya, napakalaki kasi affected nga ang cost of sales. Di ba? Affected ang gross income. Affected ang net income. Malamang sa malamang, affected din ang income tax. Di ba? Ayan. Compared extended value from previous year. So, misstatement in compilation, unit cost, or extension, something like that. And then, compare current year manufacturing costs with those previous year. So, yung mga variable costs should be adjusted or changes in volume. So, yung mga ganito. Kaya medyo magawa. Di ba? You have to consider the fixed cost, the variable cost. Kaya nga very important yung mga pinag-aaralan nyo sa FAR at saka sa management services. Actually, magkakakonect yung mga yan pagdating sa practice. Okay, misstatement of unit cost of inventory, especially direct labor and manufacturing overhead. So ito yung mga possible misstatement. And kailangan mo talaga itong bantayan because sabi ko nga, landslide ang effect nito or may domino effect ito pagdating sa presentation ng ating statement of comprehensive income, particularly yung P&L o yung profit or loss o yung income statement. Yan. And malamang affected na rin ang ating affected na rin yung tax na babayaran pagdating sa computation ng for tax purposes. Kaya maraming tatama, kaya significant line item talaga itong inventory. Okay? So, ano pa? Ayan. So ito naman, audit, katulad din ng mga ginawa natin noong una, mga audit procedure na nakasummarize na per assertion. So under inventory, kung gusto mong i-verify ang existence, completeness, valuation,
Ayan, ito na yung summary ng mga diniscuss natin nung part 1 at saka dito nitong part 2. Yan. So ito na yon. Okay. And then cost of sales, again ito, occurrence, completeness, cutoff. Ayan. So itong mga to. Okay, gusto lang natin i-acknowledge ang ating source material na ginamit natin, book ni na Asuncion, Nina, and sino pa ba yung isang author yon? Yung Applied Auditing with Comprehensive Review, yung book nila ng 2017 edition. Okay? So thank you very much, and I hope you learned something dito sa procedure ng inventory. Mukhang madali lang siya pag dinidiscuss, but pag nasa actual na tayo, magawa talaga ito. Kaya nga, very important na nakakapagbigay tayo ng tips not only for our students, not only for the CPA reviews, but of course, yung ating mga practitioner, kung ano yung mga kailangan mo i-consider kasi baka nakakalimutan na. Okay? So thank you very much, and have a good day.